Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin ang bagong memo na nilabas ng PNP Sosya. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, muli hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ito nga mga kapaibigan, pag-uusapan natin yung bagong nilabas ng na memo ng PNP Sosya doon sa Memorandum Advisory number 025/2025 at nakalagay wearing of unauthorized uniform by private security personnel. At ito nga mga kapaibigan, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kumbaga, ang ibig sabihin ng PNP Sosya doon sa memo na inilabas nila, dahil sa mga sinasagawa nilang post-to-post na pag-inspection doon sa mga security personnel o private security personnel na kagaya natin, ay kumbaga naobserbahan nila o nakita nila na marami sa atin, marami sa mga kapaibigan natin na kumbaga hindi sumusunod o hindi sinusunod yung prescribed uniform o yung authorized uniform na dapat na ginagamit natin kapag tayo ay naka-duty. At ayon din dito sa memo na kanilang inilabas, syempre katulad ng ibang mga kapaibigan natin, meron mga gumagamit kasi ng mga barong, yung mga Baywatch attire at marami pang iba. Syempre, bago tayo gumamit ng mga kumbaga tinatawag na SSU o Special Set of Uniform, dapat meron muna tayong paunang tinatawag na yung Letter of Authority galing sa PNP Sosya na syempre permado ng PNP Chief ng Sosya na tayo ay magsusuot ng ganon. Kaya yung mga agency natin, syempre, dapat sila ang magko-complain ng ganyan na kukuha muna sila ng letter of authority bago tayo makapagsuot ng ganyan. Dahil kung wala tayong ganyan na letter of authority, ayun, bawal tayo magsuot ng mga SSU o tinatawag na Special Set of Uniform. Kasi magkakaroon tayo ng violation. At ngayon, dahil nga naobserbahan nila na marami ang hindi sumusunod at mga hindi nagko-comply doon sa pinapatupad nila na kumbaga prescribed uniform. Ayun, tinaasan nila o kumbaga binigatan nila. At ito nga mga kapaibigan, dahil pinabigat yung sanction sa atin, halimbawa magkaroon ng inspection ang PNP Sosya at kayo ay naabutan o natsyempohan na hindi kayo nakasuot ng prescribed uniform, pwedeng makansela o masuspindi yung lisensya nyo ayon sa pinapatupad ng PNP Sosya. Para sa atin yon sa mga security guard, syempre napakabigat nun, di ba? Kung mawawalan tayo ng lisensya o makakansela yung lisensya natin. Para naman sa security agency, alam mo, dun sa agency natin, nahuli tayo, hindi tayo naka-prescribe uniform, yun, pwede makansela yung uniform natin, yung ano natin, yung lisensya natin, o masuspindi yung lisensya natin, hindi tayo makakapag-duty. Ang agency naman natin, meron din silang violation, pero less grave. Kumbaga, hindi sila masyadong, hindi ganun kabigat. Dahil sa unang offense, o first offense, magmumulta sila ng 10,000. Sa second offense naman, magmumulta sila ng 20,000. Sa third offense, ayun, magmumulta sila ng 30,000 at pwede rin mabawi o makansela yung kanilang LTO. Doon sa third offense, kumbaga syempre, nakailang beses na, parang pinababayaan lang, di ba? Syempre, tayo mga security guard, yung nag-aano pa rin sa atin, security agency natin. Kaya, kung halimbawa, makatatlong offense, ayun, 30,000 at pwedeng makansela yung LTO, yung tinatawag na license to operate ng ating security agency. At ayun,
Mga ka-5 hanggang dito na lang muna tayo. Sana nakakuha kayo ng tip doon sa kumbaga pinag-usapan natin. Napakasimple lang ng memo na gustong mangyari ng PNP Sosya. Na kapag tayo ay naka-duty, dapat ang suot natin prescribed uniform. Kung ano yung authorized na uniform na dapat ginagamit natin pag tayo ay naka-duty, yun lang dapat yung susuotin natin para wala tayong maging problema. At ayun nga mga ka-59, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat, mabuhay kayo at God bless sa ating lahat. Thank you.